Alright mga tol, tara pag-usapan natin yung mainitang tapatan po ni Elisan Fernando at Kong Abante. So sabi po dito, nagkainitan pa sa debate itong dalawa po na ito at ang kanilang topic ay tiyak marami pong makaka-relate dyan at marami ang susuporta sa sinasabi po ni Abante, especially dun sa mga hindi naman talaga naniniwala na tama ang pagmumura, kasi ito po yung pinaglalaban ni Elisan Fernando dito no. Well, anyway, bago po natin umpisan to, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go. Alright mga tol, so marami po ay nasanay no, bago pa natin umpisa ng lahat ng to, marami po nasanay sa pamamaraan ng pananalita po ng ating dating Pangulo. Kasi sabi nila ito'y mas gusto nila kasi hindi corrupt, katapos totoo lang. Well, marami naman po talagang ginawa si Duterte, no? Di natin may kakailayan na maganda namang kung titignan po natin, especially patungkol dun sa paggamit ng dito ng kapangyarihan kontra kriminalidad. But it doesn't mean na lahat ng gagawin na niya tama na, no? At isa po dyan yung pagmumura, hindi dapat tularan po yun. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan doon sa bagay na yun, pero ngayon dito po tayo, stick po tayo dito sa topic po natin ngayon, kung saan ito nga pong dalawa sa kanilang pagtatapat nagsipaglabasan ng kanilang mga ideya kung ano yung tama at mali. Bago tayo magbigay ng full buong opinion natin, panoorin muna natin yung kanilang tapatan. Hindi ko alam kung tatapusin natin ngayon to, kung saan tayo abutin, no? At do not worry, matapos natin yan o hindi, lalagay ko yan sa comment section at dyan sa description ng video. Tara, let's go. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na Mr. Chair, nagagalit. hindi ko, Mr. Elijah, hindi nabanggit ko lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair, Andali lang, kasalala pa Mr. ako Chair. Alright. Andali lang. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino, vlogger ka eh. No, ay manggagawa ako, Vlogger Mr. ka. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ko ako Andali lang, na may andali lang. platform ho. Andali So, lang. ordinaryong Pilipino ako, Andali Mr. lang. Chair. Mr. Vlogger ka Chair, eh. point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Again, Ms. Cruz, do you believe that freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do. Of I'd course, like to Mr. ask the other bloggers if they also believe that. You also believe that? Okay. Sir, Now, there's always a limitation. Ms. Cruz said, yung kanyang statement sa YouTube, no? Na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Gusto kong tanungin yung mga vloggers natin, do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations is a healthy discourse and a part of the freedom of expression? We would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Mr. Chair, no other than the
Okay guys, so nakita po natin dito sa unang part yung pagtatanong ni Abante ay tama ba yon na ito'y pinaniniwalaan nila na ano sabi na ito'y parte at dapat paniwalaang okay lang in terms ng when we talk about the freedom of expression. At makikita natin unang nagsasalita po dito dahil marami po yata silang vlogger na naririto, no? Tama ba? Comment down below para dun sa mga nakakaalam, no? So marami sila dito yatang vlogger pero si Eli San Fernando yung una na nagsasalita. Gusto niya magsalita. And I believe, no? Na siya yung gugustuhin niya una magsalita. Kasi kung panonoorin ninyo yung mga videos niya, eh yun ang mga bungad niya, no? Mga PI, no? Iba-iba pa. Mga malulutong. Kaya siya napapansin sa TikTok dahil maingay po siya. Although, may mga punto naman talaga yung kanyang maraming sinasabi. Diba, gaya nga ng sinasabi natin kanina, eh kahit po yung ating dating Pangulo, eh marami namang talagang pwedeng masabi ang tao na magandang ginagawa. Kaya lang, may hindi lahat, no? Hindi perfecto yung mga yan at merong maraming mali tayo makikita sa kanila. Isa na dun yung pagmumura. Explain po natin yan mamaya, no? Well, anyway, sinabi ko lang naman yan dahil pumapasok po kagad dito si Eli San Fernando. Kaya nga sinasabi dito, sinoplak daw. Sinoplak. O sinoplak. So, hindi natin alam ba't ganyan ang spelling niya. Sinoplak. So, anyway, yan na nga play natin. So, naniniwala ko siya na uunang bumanat, no, sumagot patungkol dyan dahil ang mga video niya, ayan. Baga, parang tinatamaan ka agad. Yan po yung aking pananaw dyan. Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, eh sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko binabagit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair, Tatandali lang, kasalala pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino, vlogger ka eh. No, manggagawa ako, Vlogger Mr. ka. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ho ako Andali lang, na may andali lang. platform ho. Andali So, lang. ordinaryong Pilipino ho ako, Andali Mr. lang. Chair. Mr. Vlogger ka Chair, eh. point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all reminder to all resource persons, let the interpolator finish his line of questioning in his statement, and resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, ang tawag doon, functions bilang public official, okay yon. Yung sayo mo, di ba? Yung... But not on a personal basis, correct? Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. Mr. Chair, can I break? I cannot speak on behalf of Miss Joey, Mr. Chair. Inaano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay, now I'd like to ask Miss Joey, Miss Cruz, are you insulting me on my public official functions? Or
it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. So Yes, that that's is right. just- Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair, and Alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions, kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair, the observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official functions? Yes, Mr. Chair. Inobserbahan mo I watch your since I won in 2019? No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the Binanggit mo 19th sa akin Congress. gago, so you hated me. Mr. Chair. Ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May I Oo. respond, Mr. Chair? Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that a person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Okay. Mr. Chair, go ahead, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any Kaya nga, personal Mr. Chair, affiliation. binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit Mr. mo yan Chair. kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. May I respond, Mr. Oh, Chair? teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. Okay guys, so hanggang dito na lamang siguro tayo. Di natin tatapusin yung video, pero lalagay naman natin yan sa comment section at sa description ng video. So bago tayo magtapos, napakahalaga po ng pinag-uusapan dahil ito po ay nagiging kalakaran na especially sa social media, which is parang ito na po yung nagiging platform na ni-replace nito yung dating sistema ng entertainment sa bansa natin at sa buong mundo. Dati television at radyo lang. Ngayon, malawakan. Social media, internet, international, world wide web. So, dapat alam natin yan. At yung pinuputusan dito ni Abante, no? Hindi tayo supporter niya ni Abante, no? FYI lang, kundi madalas lang natin siya napapanood, pero sa sinasabi niyang ito
mas makikita ko na tama naman yung sinasabi ni Abante. Bakit kanyo? 'Di ba? Hindi ka basta normal lang na Pilipino na sasabihin mong ordinaryo ka lang. Kung ikaw ay nagpa-public speech, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na magbahagi ng iyong mga salita, magtanim ng iyong salita, at kung yung salita mo hindi nakakatulong, meron kang epekto sa mga kabataan, sa mga taong nakikinig sa'yo. Kasi powerful po yung salita, no? Hindi ka formal, hindi na rin magiging formal yung mga naniniwala sa'yo. Kasi paniniwalaan nilang okay lang. Tanggap natin yun, naintindihan natin yun. Parang style na o nakasanayan na yan ng mga Pilipino, general na mga tao. Generally speaking, yung kumbaga average ng mga tao, yan po yan. Naging karaniwan na yung pagbumura. Pero kung ikaw ay may katungkulan, kung ikaw ay especially may monetary na bagay, monetize yung channel mo, kumikita ka online sa pagsasalita mo at kung ano man, meron kang obligasyon dapat sa lahat na dapat accountable ka sa kung ano yung mga sinasabi mo at aminin mo kung nagkamali ka at ituwid mo. Dahil dito sa pagmumura, malinaw po yan na hindi po yan kaaya-aya kahit anong paniniwala mo pa. At madali pong intindihin yon na hindi siya dapat i-normalize, especially kung public speech o ilang kung ano mang katulad po nito. So, ikaw ano masasabi mo sa paksang ito? Comment down below at pag-usapan natin yung patuloy sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.